sa ating konferensya. Parang hindi ka ho ako makapaniwala doon. Dahil ang alam ko, mga taga-Batangas City ang laging sa record, ang laging number 1 sa pagbibigay ng 22%. Pero yun ang sinasabi sa akin. At ang pang-apat, ang sabi sa akin, ang pinakamaganda diyan sa mga taga-Lucena ay napakagaling magpakain ng bisita. Okay, mga kapatid, sa araw na ito, ang title po ng ating mensahe, at ginagarantiya ko sa inyo, na hindi ho kayo uuwi ng hindi blessed. Ay sa tagal ko na ganamahong pastor noong pang 1979, eh di alam ko na ugali ng mga membro natin dito sa buong Southern Tagalog. Alam na alam ko ang gusto ng mga nakaupo diyan. Una, ayaw nila na ang sermon ay pagkakahaba. Di ka? Ayaw ninyo yan. Dahil maraming gagawin. Kaya hindi ko talaga hinabaan ang sermon. Ikalwa, ang gusto ninyo ay maikli na malaman. Di ba? Yun ang ikalwa. At ikatlo, ang gusto niyo, uuwi kayo sa inyong sarili na daladala yung presensya ng Diyos. Dahil ako man na nasa kalalagayan ninyo, abay, hindi rin ako papayag na sisimba. Gigising ng agang-aga, magsusuklay, magme-make up, everything ay gagawin ko. Pagdating sa loob ng simbahan, ako pala ay makakatulog lamang. Di ba? So masama ang lasa ng bawat isa sa atin, kung ganoon. Pero kung kayo naman halimbawa ay ang isang pastor, ay napahaba ang kanyang sermon, ay di, wag na kayong magalit dahil meron naman kayong dalawang pakinabang. Kayo'y nakasimba na, ay nakatulog pa. Di ka? Okay. Ang pagsahod natin para sa araw na ito ay may pamagat na Pasko at Gulo. Maraming magagandang alaala at tradisyonal na gawain ang idinudulot sa atin ng panahon ng Kapaskuhan. Mga alaala na siya nagpapanatili sa Pasko bilang isang namumukod-tanging okasyon minsan sa isang taon. Sa mga paaralan, ang magandang ibig sabihin nito'y 2 linggong bakasyon. Sa mga opisina, ang huling araw bago magbakasyon ay ginagamit sa pagdaraos ng mga Christmas party o mga program sa kanilang opisina. At maging sa maraming pook, kung kaya ang espiritu ng kagandahang loob ay talagang lumilitaw. At doon naman sa mga bansa na ginugulo ng digmaan, basta't nagkakasundo ang mga pinuno na magkabilang panig sa araw ng Pasko, sila ay tumitigil sa paglalaban bilang pagbibigay galang sa espiritu ng Kapaskuhan. Kaya nga mga kapatid, ang mga tao ay nagiging mas bukas ang kalooban, mas handang magpatawad sa mga kaaway, mas nananaig ang magpasaya, makagawa ng mabuti sa kapwa kaysa damdamin ng makasakit. Manlaban o mangapi, mas nananaig ang pag-aawitan kaysa pagtataguyan at paghihinagpis. Ano pat sa araw ng Pasko, ang sanglibutan ay wari nag-iiba ng kaanyuan. Hindi ka ho? Yan ho ang nararamdaman natin talaga pagka dumarating ang ganitong uri ng panahon, ang Kapaskuhan. Sa ating kultura ngayon, na masyadong pinahalagahan ang araw na ito ng kapanganakan ni Jesus bilang isang espesyal na araw sa kalendaryo, 2 bagay ang nais ko sanang bigyan pansin ngayon. So, 2-point sermon lang po ang aking gagawin ngayon. Una, ang Pasko, bagamat ito'y may malalim, napakahulugan tungkol sa ating kaligtasan, ay hindi dapat mapahiwalay mula sa mga ordinaryong takbo ng buhay ng tao. Christmas should not be divorced from the ordinary life of man. Tingnan ninyo, ang kasaysayan sa Ebanghelyo ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay isang simpleng pag-uulat ng isang karanasan ng karaniwang tao. Ano baga ang kamangha-mangha sa pagkapanganak ng isang sanggol? Totoo, ipinanganak siya ng isang birhen, ngunit ang birhen na pag-anak na ito ay hindi siyang pangunahing dahilan na nakaakit sa mga pastol sa parang at sa 3 pantas na lalaki. Ang kamangha-mangha sa Pasko ay wala doon sa pagkapanganak kay Jesus ng isang birhen. Bagamat ito'y tinatanggap natin bilang isang doktrina ng Iglesia. Subalit, hindi ito ang pangunahing katotohanan na nag-uudyok sa atin upang ipagdiwang ang pagdating ng ating Panginoon. Ang ulat sa mga Ebanghelyo ay nagpapahayag ng isang simpleng kasaysayan
ng isang batang ipinanganak sa isang abang sabsaban. At sa Ebanghelyo ni Lucas, sa kanyang pag-uulat ng background ng pagkapanganak ni Jesus, ay bumabanggit din ng mga lalaki at babae, mga karaniwang mamamayan na gumagawa ng mga karaniwang gawain nila noon. At ito nga si Jose at si Maria, noong pumunta doon, ang pagpapatala ang siyang pinaksensus nila at ito'y isinasagawa nila sa dalawang layunin. Una, upang mangalap ng mga pwedeng maging sundalo ng hukbo ng Roma, at pangalawa, upang maging basihan sa pagbabayad ng buwis. At dahil naman sa ang mga Hudyo ay exempted sa pagsusundalo, sa pagpapatalang ito ni Jose at Maria ay upo lamang sa pagbabayad ng buwis. Doon sila nagpapahal ng kanilang income tax returns sapagkat ang Bethlehem ang kanilang orihinal na barangay at ito'y bilang pagtupad sa kautosang ipinalabas noon ng Emperador Cesar Augustus. At naroon din naman yung mga pastol sa tupa, sa parang, na nagpuyat sa pagbabantay sa kanilang kawan. Sila ay nasa ganitong pang-araw-araw nilang trabaho nang dumating sa kanila ang mabuting balita na dala ng mga anghel. At ang larawang ito ay nagpapahayag lamang na itong mismong mga karaniwan, ordinaryong takbo ng buhay ng tao, ang siyang pinaka-background ng pagkakatawang tao ng ating Diyos. Kung kaya, ang anumang pagsisikap ng tao ngayon, na gawing kagilagilalas o kamangha-mangha o haluan ng magic at katang-isip ang pagdaraos ng Pasko, ito'y pagpapahayag lamang ng malabong pagkaunawa sa tunay na layunin ng Ebanghelyo. Hindi masama ang tayo maniwala kay Santa Claus na kumakatawan sa mga taong bukas ang palad at kalooban sa pagbibigay. Ngunit, kung ang pilit nating ituturo sa mga bata ay yaong si Santa Claus ay darating na sakay ng isang karwaheng lumilipad na puno ng regalo, nabibigyan ng mga regalo yaong mga babait at palasunod lamang ng mga bata, kung ganito ang larawan ng Pasko na itinatanim natin sa isipan ng mga bata, ang Pasko ay lalabas lamang na isang katang-isip. At itong elemento ng moralismo katulad ng kabaitan, kasipagan, masunurin at mga iba't iba pa, na siyang basihan ng pagbibigay ni Santa Claus, ay lalabas pang siyang pinaka-opyo na siyang sisira sa pananampalataya at sa tunay na espiritu ng Pasko. Hindi po masama ang makiayon tayo sa paggamit ng mga iba't ibang dekorasyon. Hindi masama ang magkaroon tayo ng Christmas tree, mga parol, pailaw at iba pa. Ngunit, hindi natin dapat gamitin ang mga ito bilang paraan ng pagtakas mula sa katotohanang nagaganap sa ating kapaligiran. We should never use these varied cultural practices as a means of escaping from the reality of our world. Mga magulang ko at mga kapatid, ang Kapaskuhan ay hindi panahon ng pagtakas o pag-urong mula sa mga pang-araw-araw na problema sa buhay. Alalong bagay, dapat ito'y panahon para magkaroon tayong muli ng espiritual na kabusugan, panibagong kalakasan upang muli nating magampanan ang ating mga tungkuling maharap ang ating mga problema na may diwa ng pananagutan sa Diyos upang magkaroon ng kahulugan ang ating buhay, ang ating mga gawain sa araw-araw. Sa ating pagbabalik sa ating mga trabaho, sa ating mga paaralan, pagkatapos ng bakasyong ito, siguradong naroon pa rin ang mga problema, mga konsumisyon, samot-sari, mga gulo na iniwan ninyo bago magpasko. Walang pagbabagong mangyayari sa mga bagay na iyon. Pagkatapos ng Pasko, patuloy pa rin kayong luluha sa inyong mga kabiguan, patuloy pa rin kayong makakaranas ng mga paghihirap sa buhay na ito, katulad din mismo ng mga pastol ng tupa ng gabing yaon. Umalis sila sa sabsaban ni Jesus na walang pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Umalis sila sa sabsaban na mga pastol pa rin sila. Naroon at nanglilimahid, naroon at patuloy pa rin inaalimura, ni walang halaga ng mga nakatataas na lipunan doon sa Judea. Sila'y nanatiling mga pobreng nilalang, ngunit walang pagbabago na ganap sa kanilang diwa. Sinasabi ng kasulatan, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan.
Sa kanilang narinig na sila'y tinawag ng Diyos sa kanilang sinilangan at bunga ng kanilang nasaksihan, sila'y napalapit sa Diyos at ito ang sa kanila ay sapat na upang sila'y magbunyi, magpuri dahil sa kagalakang dala ng karanasang ito. Tayo man ay dapat magbalik sa ating pang-araw-araw na takbo ng buhay pagkatapos ng Kapaskuhan na baon ang kagalakan na dala ng karanasang ito. Sa karanasang ito, tayo rin tinawag ng Diyos upang mapalapit sa Kanya ngayong Paskong ito, na ito'y sapat na upang tayo makabalik sa Kanya na may karagdagang tibay ng paninindigan at pananampalataya, na may karagdagang liwanag ng kaisipan mula doon sa sinag na tanglaw na nagmumula sa Belen. Dahil dito, tayo man pagkatapos ng Pasko ay may malaking dahilan pa rin upang magpuri sa Diyos at ipahayag ang Kanyang kadakilaan sa iba. Parang monotonous na nagbabasa ka ng sermon na hindi ka makarelay sa inyo. Okay, bababa po si Pastor Jun. Salamat. Na kanyang ginagalawan. Ano po? Sabi ko kay Pastor Rigos, Pastor, okay lang ba na pagka ako'y magsesermon, ay ako'y bababa? Bababa ng pulpito sapagkat talagang hindi ko na isasabi sa inyo ang laman ng aking dibdib hanggat hindi ako bumababa. From 1979 up to present, hindi maaaring hindi ho ako bababa dito sa gitna para higit na maging malalim at malasa ang sermong aking dadalhin sa inyo. Alam po ninyo ang ugali ng nating mga mananampalataya. Sa totoo lang, mga kapatid, pagka tayo'y naglalakad sa karsada, gustong-gusto natin nasa sa gitna, di ba? Pagka sasakay ng jeep o ng kotse o ng transportasyon o namang transportasyon sasakay natin, bus, gustong-gusto natin nasa una, di ka? Pero pagka nasa loob ng simbahan, gustong-gusto yung naroon sa huli. Diga? Yan ang ugali natin. Kaya kung minsan, hindi tayo makatanggap ng talagang biyaya mula sa Diyos dahil hindi nga natin naririnig kaagad ito. At naalala ko yung aking kaklase, si Idro, nung pumapasok ng high school. Si Idro, ayaw na ayaw makinig ng itinuturo ng mga teacher. Alam ho ninyo ang ginawa sa kanya ng teacher? Nung makitang hindi nakikinig, Idro, tumindig ka dyan. E di tumindig si Idro. Tinanong siya ng aming teacher, sino sumulat ng No Limit Tangere? Sabi ni Drew, aba teacher, hindi ho ako. So nagalit ang teacher. At sabi na sa kanyang teacher, hindi ka makakagraduate. So umuwi si Drew sa kanila at kinausap ang kanyang magulang. At sabi niya sa kanyang ama at sa kanyang ina, tatay, inay, ay sabi ng teacher, ay pumunta kayo daw sa school. Sabi, bakit? Ay dahil hindi daw ho ako makakagraduate kung hindi kayo pupunta doon. Bakit ano ganyan tinanong sa iyo? Ay tinatanong ho ako kung ako daw sumulat ng No Limit Tangere. Ang sabi ng amay, talaga nga bagang hindi ikaw. Abay, hindi ho. So, yung mag-amay pumunta sa teacher at kinausap, Teacher, ito hong si Idro, mula pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, ay hindi ko ho tinuruang magsinungaling. Hindi nga ho siya sumulat ng No Limit Tangere. At lalo nagalit ang teacher. Ha? So, umuwi yung mag-ama na lulugo-lugo. At nakasulubong ina, at sabi ng inay, makakagraduate ba si Idro? Naku, hindi. Lalong nagalit sa amin. Ano sabi ng ina? Ay napakahina pala ninyo mag-ama. Ay kung yung inamin ninyo na kayo nga sumulat at hindi na uli-ulitin, di sana'y wala ng problema. Di ba? So mga kapatid, bagamat iti isang kwentong katatawanan, ano ho? Kung minsan niyang pakikinig, ay dapat pakahalaga sa buhay nating mga mananampalataya, sa buhay nating mga Kristiyano, ano? At ito kung minsan ang malaking problema sa atin. Kung nasa sa loob tayo ng simbahan at hindi natin pinakikinggan, o merong Sunday school at hindi natin pinakikinggan yung sinasabi, uuwi ho tayong lahat ng hungkag ang laman ng ating mga dibdib. Hindi ka ho? Okay? Tingnan na lamang yung nakalagay dyan. Masaya ang Pasko kung kasama si Kristo. Paano natin ito ma-feel sa ating mga sarili kung malayo naman ang ating kalooban kay Kristo?
Di ba? Sapagkat sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan ay mapaigting natin ang ating relasyon sa Kanya. At hanggat hindi natin ito napapaigting, mawawala ng saysay. Ang sabihin natin, masaya ang Pasko kung kasama si Kristo. At tingnan ninyo sa aklat ng mga awit. Awit 37:4. Huwag ninyong itataya sa wedding at baka makatama. Awit 37:4. Anong sabi doon? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ha? Ibig sabihin yan, tayong lahat dito bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ay laging meron dreams. Ha? Meron tayong pangarapin. Una-una, pangarapin ng mag-asawa, maging masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang pangarap natin ng ating mga anak ay mapalaki natin sila, mapapag-aral at mapapagtapos sa kanilang pag-aral. At pagka nakatapos sila ng pag-aral, sila ay magkaroon ng trabaho. At pagkatapos magkaroon ng trabaho, ay di magsisipag-asawa. Ha? Lahat tayo dyan. Sa ayaw ninyo at sa gusto, lahat tayo ay naghahangad na tayo ay makamtan natin yung lahat ng ating mga pangarapin. Subalit, ang lahat ng ito ay hindi magkakaroon ng kaganapan hanggat hindi natin inilalapit at nagpapasuko tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi ho mangyayari yan, mga kapatid. Kaya nga, sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At meron pa diyan, may kadugtong pa yun. Awit 37, yung sinusundan 25 hanggang sa mga sumusunod. Inyong buksan yung mga Biblia. Nakalagay diyan matanda na ako't mulang pagkabata, sa aking buhay ay walang nabalita na ang taong tapat, ang Diyos ay hindi nagpabaya at siya'y hindi magiging hampas lupa. Biro, ganda yun. Kung tayo pala ay magtatapat sa Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos na tayo ay maging pulubi. Tama po. Maging pulubi. Ilan taon na po kayo? Sige po. Sabi sa akin ay 97 daw po siya. Sabi sa akin ng kapatid na Gaspar, 97 na. Mga kapatid, tatanda natin. Sa Biblia, nakalagay dyan sa aklat ng mga awit pa rin. Hindi ko na ma-recall. Na ang buhay ng tao ay hanggang 70 lamang. Nasa Biblia ho yan. Aklat ng mga awit hanggang 70 lamang. Pero, ang buhay ng tao ay tumatagal hanggang 80. Kaya kung ang age mo halimbawa ay 75, ay di nagkaroon ka na ng bonus na 5 taon. Pero talagang ang buhay ng tao ay hanggang 70 lamang. Nung araw ho, pagkahaba-haba talaga ng buhay ng tao. Umaabot ng hanggang 900, di ba? Si Matusalem, 996. Umaabot hanggang 800. Pero nung ang mga tao ay patuloy na nagkasala, kanilang inalipusta ang Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Kung kaya't, ang sabi ng Diyos, doon sa kalalagayan ni Noah, ginawa na lamang niyang hanggang 120 ang buhay ng tao. 120 na lamang ko. Hindi niya pinabot ng hanggang 200. Wala na kayong makikitang ganun ngayon. Pero nung araw, nagkakari yun. Bakit nagkaganon? Dahil nga, ang tao ay labis na naging masama sa harapan ng Diyos. Hindi niya maiharap ang kanyang sarili sapagkat siya'y punong-puno ng kabuktutan. At nagalit ang Diyos sa kanya kung kaya't ginunaw ang buong mundo at sa kanyang pagkakapaggunaw noon, nagtira naman siya ng isang tipan sa atin, di ba? Anong tipan ang ginawa ng Diyos? Yung rainbow. Naglagay siya na ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig o ng baha. Maaaring sa pamamagitan ng atomic bomb o apoy. Maaaring ganun yan. You know, ang ginawa ng Diyos, talagang ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, napapakahalaga na tayo ay nagsusuko ng ating mga sarili sa ating Diyos. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, mawawala na sa isa ang ginagawa nating pananampalataya at pagpunta dito sa loob ng iglesia kada linggo. Kung wala naman dito ang ating mga sarili. Okay. Yung po first part. Di ba sabi ko sa inyo na may 2 points? First point po. Ikalawa, ang second part po ay, ang Pasko ay talagang hindi dapat mapahiwalay mula sa mga katotohanan ng nagaganap sa ating buhay. Christmas should not be detached from reality of itself. At dito'y kasama ang katotohanan na ang pagsasamantala, pang-aapi na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao
Unay, hindi natin maunawaan ang kahulugan ng Pasko kung hindi rin natin buong tapang na harapin ang suliranin ng kasalanan at kasamaan. At ito ang suliraning naging tagapaglunsad ng kapanganakan ni Jesus. Si Herodes noon, ang gobernador ng Judea, at siya'y pinuno na punong-puno ng kabuktutan. At sa buong kasaysayan ng mundo, kakaunti lamang ang makakapantay niya sa kalupitan at pagiging ganid sa kapangyarihan. Kahit sino ay maaari niyang paghinalaan na gustong umagaw ng kanyang pwesto at sino man ay pwede rin niyang ipapatay. At kung inyo natatandaan sa ating kasaysayan, ipinapatay ni Haring Herodes ang kanyang asawa at ang kanyang ina. At ipinapatay din niya ang kanyang 3 anak na lalaki. Siya'y parang nababaliw na sa kanyang patuloy na pagsisikap na manatili sa kanyang kapangyarihan. At sa kalagayan naman ng bayan ng Judea, ang mga mamamayan ay walang kalayaan. Sila'y alipin ng Imperyong Roma at ang pagdarahop ay masisinag sa bawat sulok ng bansa, paghihinagpis ang mababasa sa mukha ng maraming tao. Para sa karamihan, ang buhay noon sa Judea ay napakahirap at batbat ng kapighatian. Kung kaya nararapat lamang mga kapatid, na eksaminin ngayon ng buong tapat ang mapapait na katotohanan kung makaharap sa ating buhay. Hindi natin may tatatwa ang kahirapan ng mabuhay ngayon, ang kahirapang maghanap buhay, mag-ipon, magpalaki at magpaaral ng mga anak, ang kahirapan ng umutang at magpautang, ang ating pangamba sa mga nagaganap na nakawan at kaguluhan, ang ating takot na magsiglita ng bukal sa ating kalooban. Hindi rin natin may tatatwa na tayo mismo ay parang biktima ng pang-api at hindi makatarungang pagdidesisyon ng ating mga pinagpaguran at kakayahan ay kung minsan ay hindi pinahalagahan ng ating kabutihang loob at mga pagbibigay, kung minsan ay hindi makatanggap ng kakulang pagganti, hindi kinikilala. Pakiramdam ba natin ang sanlibutan ay hindi naging mabait sa bawat isa sa atin? O maaaring mabaliktad ang pangyayari. Maaaring tayo ang pinagsisimula ng kanilang suliranin sa kasalukuyan. Maaaring naging malupit tayo sa ating mga kapitbahay o hindi makapagpatawad sa ating mga mahal sa buhay. Sa anumang paraan, kung ang dahilan man ay nasa atin o nasa ibang tao o nasa lipunan, hindi natin mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng pag-iisip, paghihinagpis na mga ito'y hindi nagaganap. Gayunman, malimit na tinuturo na ang Pasko ay panahon upang ating kalimutan ang mga kahirapan at kalungkutan ng ating buhay. Panahon upang ang mga ito'y huwag na munang pansinin na para bagang ang mga ito'y hindi kailanman nagaganap. Ang ganitong paraan ng pagharap natin sa mga suliranin ay sa katotohanan ay isang pagtakas. Ngunit ang ganitong pagtakas ay hindi natin mapapanatili ng matagal at maaaring pagkatapos ng Kapaskuhan, babalik sa ating pagkatao ang bigat at pait ng suliraning ito na maaaring mas ibayo pa ang pahirap at sakit na dulot nito. Ngunit, narito ang pinakapangunahing puntos ng mensaheng ito. Na bagamat tinatawagan nga tayo ng Pasko na kaharapin ang mga pwersa ng kasamaan, pangungulila at mga kabuktutan at kaguluhan sa mundong ito rin na may tumatawag upang alalahanin ang nananatiling kapangyarihan ng pag-ibig laban sa pagkamuhi. Ang kapangyarihan ng kagalakan laban sa kalungkutan. Ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang Diyos ay lumapit sa atin sa katauhan ni Kristo na siyang nananatiling Panginoon ng sanlibutan. At walang anumang pwersa ng pang-api at kalupitan ang makapagpapabago ng kanyang banal na layunin sa bawat isa sa atin. Ang katiyakan na tayo nasa ilalim ng kanyang pag-ibig at pangangalaga na siyang mensaheng dinadala ng Kapaskuhan sa bawat puso ng tao ay sapat na upang ating mapagtagumpayan ang lahat na mabibigat na suliranin at mapapait na karanasang palagiang kumakaharap sa atin sa mundong ito. Mga kapatid, sa totoo lang, pinakamasarap na sa buhay ng tao ang magsalita sa harapan ng mga taong nakikinig. Ano po? At sa ating pagdiriwang, ngayong darating na Kapaskuhan, mga kapatid,
Sikapin natin na ito ay mapuno ng mga makahulugang karanasang espiritual, na siyang magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan at kasiglahan sa pagharap sa ating pang-araw-araw na gawain. Dala natin ang kasiglahan ito sa isipang ngayon ay tinawag tayo upang lumapit sa Panginoon at alalahanin ang kanyang kapanganakan. At sa muling pananariwa ng alaalang ito sa ating puso, atin ding muling mararamdaman ang ibayong kapangyarihan na sapat na upang ating buong giting na maharap at mapagtagumpayan ang anumang kasamaan na nais tumukso at magpahina sa atin, ang anumang kaguluhan na magpapalugmok sa atin, ang anumang kabiguan at kalungkutan na nais magpababa sa atin. Sa kabila ng lahat, may malaki pa rin tayong dahilan upang umawit ng may ibayong kagalakan sa Diyos bilang pasasalamat. Tulad ng mga pastol sa parang, nang makarating sa sabsaban ni Jesus, tayo aalis din at babalik sa ating tahanan na patuloy na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan sa iba. Papuri sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ako po si Pastor Jun Aguila. Salamat po. Ako po si Pastor Jun Aguila na may telephone number 723-0214. Maraming salamat po. Dumako po tayo sa ikalawang paghandog.
Atin pong ipinapakiusap na ang bawat isang nakatayo ay maghawak-hawak ng kamay, please. Pati ang nasa sa likod. Makikisuyo po. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Makapangyarihang Diyos, naming Ama at aming Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo na taga Nazaret, ay sama-sama po naming ipinailang lang sa iyong kaitasan ang aming pagdakila at ang aming pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. At kalakip nito aming Diyos, ang aming taus-pusong pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Mula po sa aming pagkabata, mula nang kami isilang, hanggang sa aming paglaki, ay naramdaman at naranasan namin aming Diyos ang iyong pag-aakay sa bawat isa sa amin. At alam po namin sa aming mga sari-sarili na kailanman ay hindi kami makararating sa aming kalalagayan sa mga oras na ito kung hindi mo po kami iningatan at pinatnubayan. Kung kaya't narito kami aming Diyos, at sa pamamagitan ng paghahawak ng aming mga kamay, ay hindi lamang namin ninanais na namnamin ang init ng palad ng aming mga kapatid sa pananampalataya, kundi manapa aming Diyos, nais naming pagtibayin sa aming kalagitnaan na kailanman ay hindi nagbabago ang aming pagkilala at pananampalataya sa iyong anak na si Kristo Jesus bilang aming Panginoon, aming mananakop at aming tagapagligtas. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, na dahil sa regalo mo po sa amin ang iyong anak na si Kristo Jesus, ang bawat isa sa amin na nagtapat at kumilala sa Kanya ay tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin ang iyong pangalan. At narito rin, O Diyos, ang iyong mga anak sa gawing unahan, na ang kanilang mga tuhod ay kanilang itiniklop bilang kapahayagan ng kanilang pagpapakababa sa iyong harapan, at taglay nila sa kanilang mga sarili ang kanilang piping panalangin na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang nakababatid ng mga ito. Maaring ang ilan sa kanila, aming Diyos, ay nagdaos ng kaarawan, at dalangin namin sa iyo, O Diyos, na pagkalooban mo pa sila ng maraming kaarawan sa kanilang mga buhay. Maaring sila'y nagdaraos ng wedding anniversary o anumang okasyon na sa araw na ito, O Diyos, ay nagpasaya ng kanilang mga kalooban. Purihin ang iyong pangalan. At maaring ang ilan sa kanila, O Diyos, ay lumuluhod at lumalapit sa iyo upang ipahayag ang kanilang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang handog na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila. At maaari din naman, O Diyos, ang mga anak mong ito'y lumalapit sa iyo, taglay sa kanilang mga sarili, ang walang sawang pagdakila at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. At maging ang mga nasa gawing likuran aming Diyos, ang bawat isa sa kanila ay dala nila sa kanilang mga sarili ang kanilang mga panalangin pamanhik na tanging ikaw lamang aming Diyos ang nakababatid ng mga ito. Ano pat ang lahat ng aming mga panalangin sa mga oras na ito, O Diyos, ay aming pong itinataas sa iyo, at naway bigyan mo, O Diyos, o pagkalooban mo ng justification ang aming pong mga panalangin, at igawad mo, O Diyos, ang iyong masaganang pagpapala at basbas sa bawat isa na patuloy na kumikilala sa iyo. Huwag mo na pong tingnan sa aming mga sari-sarili ang aming mga kasamaan, ang aming mga ginawang pagmamalabis, ang aming pagkukulang o maging ang aming mga kasalanan, kundi ang tingnan mo sa amin, aming Diyos, ay ang aming pananampalataya sa iyong anak na si Kristo Jesus. Muli naming inahabilin, O Diyos, at itinatalaga ang aming mga sarili, hindi lamang, O Diyos, kaming mga naririto, kundi maging ang mga mahal namin sa buhay na naroroon sa ibang bansa, na bunga ng kakulangang pinansyal, bunga ng pagnanais na makakita ng bagong kapalaran, ay inilayo nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga mahal sa buhay upang doon magsipaghanap buhay. Kung kaya, O Diyos, naririto kami, na kung paano po kami pinagpapala at iniingatan, nawa, O Diyos, ay kayo ang magpala at mag-ingat sa kanila. Ilalayo ninyo sila, O Diyos, sa anumang karamdaman
anumang panganib o anumang mga bagay na hindi makabubuti sa kanilang mga lupang katawan. Kundi lalo tigit, O Diyos, ipahihintulot mo na ikaw ang patuloy na magpapala at mag-iingat sa bawat isa sa kanila. Sa mga daraang pang mga gabi, aming Diyos, ay magkakaroon pa ang aming iglesia ng mga iba't ibang gawain. At kami umaasa na ikaw ang magpapatuloy na gagabay at mangunguna sa bawat isa sa amin. Ito, Diyos, ang aming samot dalangin at sa pamamagitan ng iyong abang lingkod, ipagkaloob mo po sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay, ang inyong masaganang pagpapala at ang inyong bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan at kasaganaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.